Good morning po, and welcome back to our daily morning devotional. Para po sa umaga nito, ako po muna ang magpe-preside. And for this morning, tayo po simula sa ating opening song and opening prayer. Then we will be hearing the message that will be given to us today by Sister Angela. Po ang mag-is sa atin ay makinig and team so that we may be fully blessed by the message we'll be hearing. And after po naman tayo pwede ako sa ating closing song and closing prayer. So yun po ang ating program this morning. And with that, let us now head on to our opening song and opening prayer. Para po sa ating opening prayer, sino po pwede yung manguna? Would anyone like to volunteer po? Let's pray, our dear Heavenly Father. I'd like to thank you for the wonderful evening that you've given to us. Thank you for waking us up again, giving us your life and strength. Um, we would like to ask for your guidance for the speaker as she imparts to us message this morning, and we also uh, would like to ask for your guidance for loved ones who are not with us, and for Brother Ray and the children as they travel to Mindanao. Please keep them safe from any possible harms and dangers, and may they reach their destination safely. And we would like to ask for the forgiveness of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at ang ating pong tawag
topic para po sa umagang ito ay may pamagat na An Infallible Revelation. At sabi po sa ating key text, the words of the Lord are pure words as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Psalms 12 verse 6. In His Word, God has committed to men the knowledge necessary for salvation. The Holy Scriptures are to be accepted as an authoritative, infallible revelation of His will. They are the standard of character, the revealer of doctrines, and the test of experience. So, sinasabi po dito na sa Biblia, ibinigay na ng Diyos sa atin ang lahat ng ating kailangan, kailangan nating malaman para po tayo ay mailigtas. At dapat po nating tanggapin na ang banal na kasulatan, ito po yung may pinakamataas na otoridad at hindi po ito nagkakamali dahil ito po ang mismong kalooban ng ating Panginoon. Bali ito po yung nagsisilbing standard o batayan natin kung paano tayo dapat kumilos o kung ano yung tamang karakter na pinapakita natin. At yun din po yung mga, dito rin natin malalaman yung tunay na aral o mga doktrina para hindi po tayo maligaw ng landas sa ating pananampalataya. At sabi pa po dito, spiritual darkness has covered the earth and gross darkness the people. Many, very many are questioning the verity and truth of the scriptures. Human reasoning and the imaginings of the human heart are undermining the inspiration of the Word of God, and that which should be received as granted is surrounded with a cloud of mysticism. Nothing stands out in clear and distinct lines upon rock bottom. This is one of the marked signs of the last days. So, sinasabi po dito na nababalot na ng matinding spiritual darkness o yung kawalan ng pag-asa at pananampalataya ang mundo ngayon. At maraming tao ang nagdududa kung totoo pa ba yung Biblia. At mas pinaniniwalaan nila ang kanilang sariling logic o yung kanilang opinion kaysa sa salita ng Diyos. At dahil po dito, yung malinaw na utos ng Diyos ay ginagawa nilang komplikado. At kaya nawawala po yung pagiging simple at yung direct ng salita ng Diyos. At yun nga po, nawalan na ng matibay na pundasyon yung mga tao dahil nga mas pinapahalagahan na nila yung kanilang mga sariling opinion, yung kanilang nakaasa lang sila sa kanilang sariling katalinuhan, ganyan. At kaysa doon sa kung ano ang nakasulat sa kasulatan. At kung mapapansin po natin, ang ganito po ay yung pagkalito at pagtalikod ng ito sa katotohanan ay isang clear na sign na tayo po ay nasa huling panahon na. There are men who strive to be original, who are wise above what is written. Therefore, their wisdom is foolishness. In seeking to make plain or to unravel mysteries hid from ages from mortal men, they are like a man floundering about in the mud, unable to extricate himself, and yet telling others how to get out of the muddy sea they Nawala pa yung audio.
sa kanilang nakabase o depende sila dun sa kanilang opinion o yung mga hinala nila. At pero ang totoo, yung inaakala nilang talino or yung akala nila na pagkakaintindi nila, ito po ay kamangmangan pala sa mata ng Diyos dahil sinusubukan nilang alisin yung misteryo na ang tanging Panginoon lamang ang nakakalam. At yun po, nahalin tulad pa sila sa isang putik. At yun daw po ang representation ng mga taong sinusubukang itama o baguhin ng Biblia na parang akala po nila na parang mas may alam pa sila kaysa sa Diyos. At alalahanin po natin na wala pong sino mang tao ang pwedeng mag-improve sa Bible o baguhin ito or dagdagan man ito. I take the Bible just as it is, as the inspired word. I believe its utterances in an entire Bible. So dito po, sinasabi ni Sister White na siya ay naniniwala sa buong Biblia mula simula hanggang dulo. At ito po ay tunay at hindi pwedeng bawasan o piliin lamang ang gustong paniwalaan. This holy book has withstood the assaults of Satan, who has united with evil men to make everything of divine character shrouded in clouds and darkness. But the Lord has preserved this holy book by His own miraculous power in its present shape, a chart or guidebook to the human family to show them the way to heaven. Kaya kahit ano pong gawing pag-atake ni Satan at ng mga masamang tao ay hindi po nila kayang matibag yung Biblia, kahit na subukan po nila itong guluhin. At ito po ay nagsisilbing parang guidebook natin or guidebook na ito po yung nag-guide sa atin upang hindi tayo maligaw at makita natin ang tamang daan papuntang langit. We thank God that the Bible is prepared for the poor man as well as for the learned man. It is fitted for all ages and classes. At ito po ang sinasabi po dito na yung Bible ay hindi lang para sa mga matatalino o nakapag-aral ng mataas, kundi para rin sa mga simpleng tao o yung mga hindi po nakapag-aral. At kaya po, ito pong Bible ay pwedeng basahin ng kahit na sino. At ito po ay dinisenyo para maging malinaw at makabuluhan para sa bawat isa sa atin at kahit sino pa po tayo dito sa mundo. So dito po sinasabi na ang Bible ang pinakamalinaw at pinakamaasahang gabay na ibinigay ng Diyos para sa ating lahat. At kahit ano man po ang estado natin sa buhay. At kahit pilitin ng iba na guluhin o baguhin ang nilalaman nito, ang nasusulat, ay ito po ay mananatiling perfect, purified dahil ang Diyos mismo ang nag-iingat nito. So dito lang po ang aking bahagi at good morning po sa ating lahat. Ayan, napakaganda nga po ng ating message this morning, Nawa po, bawat isa sa atin ay may natutunan sa ating mensahe ngayon. At ito ay ating maisapuso sa buhay nang tayo ay maging mabuting example para sa mga tao sa ating paligid. Pero with that, let us now have our closing song and closing prayer.
Tayo po ay manalangin. Ngayon banal, Diyos mo kapilang sa lahat. Kaya pinagpapasalamat sa panibagong buhay at lakas na iyong pinagkalag sa amin. Maraming salamat din po sa mensahe na inyong pinatid sa amin. Mga po ito magkakasama po sa isipan at amin kayo po sa kabuhayan. Tuloy niyo po kami ingatan sa sa tatawarin niyo po kami gusto kami ng simpungan ng mga pagkakulang pagkakasala sa pangalan na Yesus. Yan. Maraming salamat po muli sa lahat ng mga participants natin ngayon at sa lahat ng kasama natin ngayon sa Zoom and Facebook Live. Muli ko pong inaanyayahan ang bawat isa sa atin na patuloy pong mag-join sa ating mga devotionals. And nawa po tayo magkita-kita muli sa mga online programs natin everyday at 5 a.m. in the morning and 6 p.m. in the evening and sa iba pong mga online services natin. Pero with that, dito na pala tapos ang ating devotional ngayong umaga. At muli po, good morning sa ating lahat and may God bless us all.